Kamusta? Ako po si Dr. Mila de la Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may mahigit 30 taon na karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda, lalo na pagdating sa balanse ng hormones, enerhiya at pagiging malapit sa isa't isa. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kababaihan at mga mag-asawa sa buong Pilipinas. Mga taong tulad ninyo na matagumpay na natuklasang muli ang sigla at koneksyon kahit nalampas na sa edad na 60. Isang karaniwang alalahanin na naririnig ko, maraming kababaihan na lampas sa edad 60 ang hindi namamalayan na nahaharap sa mga isyu sa kanilang sirkulasyon at pagbabago ng hormonal, at sa totoo lang, madalas itong nakakaapekto sa init ng kanilang pagsasama. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang susi sa pagpapanumbalik ng inyong sigla ay maaring nasa loob na ng inyong refrigerator? Opo, ang tinutukoy ko ay keso. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang bagay na bihirang talakayin ng mga doktor, ngunit tunay na nakapagpabago ng mga buhay. Narinig na nating lahat ang payo na bawasan ang pagkain ng mga produktong gatas. Ngunit narito ang isang kawili-wiling kaalaman, may ilang partikular na keso, kapag kinain sa tamang paraan, ay hindi nagdudulot ng pagbabara ng mga ugat. Sa halip, makakatulong pa nga ito na suportahan ang kalusugan ng mga artery na siyang nagpapabuti sa daloy ng dugo. Hindi lang ito para sa inyong puso, maaari nitong muling pag-alabi ng init ng pagsasama, enerhiya at kumpiyansa. Nagulat ba kayo, marahil nga, kung kayo ay nakakaramdam ng pagod, tila nawawalan ng koneksyon, o parang tapos na ang inyong pinakamagagandang taon, ituring ninyo itong isang paalala. Ipapakilala ko sa inyo ang 4 na partikular na uri ng keso na mayaman sa mga sangkap na maaaring sumuporta sa balanse ng hormones, magpabuti ng bone density, at natural na magpalakas ng inyong enerhiya. Maaari ninyong maramdaman na mas lumalakas kayo, mas lumilinaw ang isip, at mararamdaman muli ang koneksyon at init sa inyong relasyon. Samahan ninyo ako dahil ipapaliwanag ko ang bawat keso, bakit ito epektibo, paano ito isasama sa inyong dieta, at kung ano ang mga dapat iwasan. Hindi ito base sa hula-hula. Ito ay suportado ng siyentipikong pag-unawa, malawak na karanasan, at mga patotoo ng maraming nakatatandang pasyente na buhay na patunay na hindi pa huli ang lahat para maramdamang tunay na buhay muli. At sa huli, ituturo ko rin kung aling mga keso ang dapat ninyong iwasan kapag lampas na sa 60. Linawin natin, hindi lahat ng keso ay nakabubuti. Ang ilan ay puno ng sodium at hindi malusog na taba na maaring magpataas ng inyong presyo ng dugo at mag-ambag sa pagbabara ng mga ugat. Ngunit ang mga tamang uri ng keso ay parang kayamanan na puno ng mahahalagang sustansya tulad ng vitamin K2, omega-3 fatty acids at probiotics. Ang lahat ng ito ay sumusuporta sa kalusugan ng inyong endothelium, ang delikadong panloob na pader ng inyong mga daluyan ng dugo. Kapag ang pader na ito ay malakas at nababaluktot ang dugo, ay mas malayang makakadaloy patungo sa inyong utak-puso at sa mga bahagi ng inyong katawan na mahalaga para sa pagnanasa at init ng pagsasama. Ngayong mas naiintindihan na ninyo kung paano makakatulong ang piling keso sa malusog na sirkulasyon, tuklasin natin ang ating unang pagpipilian, isang creamy at masustansyang keso na kasing sarap ng pagiging epektibo nito. Goat cheese chèvre. Pagdating sa pagpapasigla ng sirkulasyon at init ng pagsasama, pagkatapos ng edad na 60, ang goat cheese ay isang tahimik, ngunit mabisang powerhouse. Madalas itong hindi napapansin kumpara sa mas karaniwang keso mula sa gatas ng baka, ngunit nag-aalok ang goat cheese ng maraming benepisyo na higit pa sa masarap nitong lasa. Ito ay natural na mas mababa sa lactose, kaya't mas madaling tunawin. Isang mahalagang bagay,
para sa maraming nakatatanda na maaaring hindi na kayang tunawin ng maayos ang mabibigat na dairy products. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa komposisyong nutrition nito. Ang goat cheese ay mayaman sa medium-chain fatty acids, MCFAs. Ang mga taba na ito ay mabilis na ginagamit ng katawan para sa enerhiya sa halip na itago bilang taba. Ibig sabihin, sinusuportahan ng goat cheese ang inyong metabolismo habang nagbibigay ng mas malinis at mas mahusay na enerhiya sa inyong katawan. Ang mga malusog na taba na ito ay tumutulong din na bawasan ang pamamaga inflammation, isang pangunahing salarin sa mahinang sirkulasyon at kawalan ng balanse ng hormonal sa mga nakatatandang kababaihan. Ang talamak na pamamaga ay maaaring makapinsala sa mga pader ng artery na nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo kung saan ito kailangan. Sa pamamagitan ng pagtulong na pakalmahin ang tahimik na banta na ito, mapapabuti ng goat cheese ang pagiging nababaluktot at pagganap ng mga daluyan ng dugo. Naglalaman din ito ng sapat na vitamin A, calcium at probiotics, na lahat ay nakakatulong sa mas mabuting kalusugan ng puso. Ang probiotics partikular ay may mahalagang papel sa pagbabawas ng masasamang bakterya sa bituka at pagsuporta sa inyong immune system. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo nito. Ang malusog na bituka ay nangangahulugan ng mas mahusay na pagsipsip ng mahahalagang sustansya tulad ng magnesium at B vitamins na direktang nauugnay sa hormonal harmony at isang matatag na mood. Sa madaling salita, ang goat cheese ay tumutulong na lumikha ng isang pundasyon para sa inyong katawan na gumana ng mas mahusay sa maraming antas, pisikal, hormonal at maging emosyonal. Marami sa aking mga pasyente ang nag-ulat na mas magaan ang kanilang pakiramdam at mas masigla pagkatapos isama ang katamtamang dami ng goat cheese sa kanilang lingguhang dieta. Ang ilan ay napansin pa ang pagbuti sa kanilang pagtulog at panunaw na kadalasang nakatali sa balanse ng hormonal. At syempre, kapag bumuti ang sirkulasyon, madalas itong nagdudulot ng panibagong sigla, pinabuting init sa relasyon at mas malaking kumpiyansa. Hindi lamang sa silid-tulugan, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Kaya paano ninyo gagawing praktikal na bahagi ng inyong rutina ang goat cheese? Ito ay napakadaling gamitin. Ikalat ito sa whole grain toast sa umaga. I-crumble sa mga salad sa tanghalian o ipares sa mga inihaw na gulay para sa hapunan. Ang creamy nitong texture at bahagyang maasim na lasa ay bumabagay sa mga pagkaing mabuti sa puso tulad ng beets, arugula o walnuts. Mga sangkap na sumusuporta rin sa produksyon ng nitric oxide at daloy ng dugo. Ngayong alam na ninyo kung paano natural na masusuportahan ng goat cheese ang inyong mga artery at gisingin ang inyong enerhiya, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang isang keso na pinatanda hanggang sa perpeksyon at tila idinisenyo ng kalikasan upang tumulong sa pamamahala ng pag-ipon ng calcium sa inyong mga artery at suportahan ang inyong mga buto tulad ng isang banayad na panloob na tagapag-alaga. Tingnan natin ang Aged Parmesan. 2. Aged Parmesan, Parmigiano Reggiano. Sa lahat ng keso sa mundo, iilan lamang ang nakakuha ng respeto at papuri sa nutrisyon tulad ng Aged Parmesan na mas formal na kilala bilang Parmigiano Reggiano. Ang kesong ito ay hindi lamang isang masarap na topping para sa inyong pasta. Ito ay isang natural na pampalakas ng sirkulasyon at kalusugan ng buto, lalo na para sa mga kababaihang lampas 60 na naghahangad na protektahan ang kanilang puso at muling pag-alabin ang kanilang sigla. Ang nagpapatingkad sa Aged Parmesan ay ang paraan ng paggawa nito. Dahan-dahan itong pinatatanda sa loob ng 12 hanggang 36 na buwan na nagbibigay daan sa pagbuo ng mga makapangyarihang compound na sumusuporta sa kalusugan ng buto-puso at mga daluyan ng dugo. Isa sa pinakamahalagang sustansya nito ay ang vitamin K2. Bagamat hindi ito kasing sikat ng vitamin C o D, ang K2
ay mahalaga para sa malusog na buto at sirkulasyon. Tinutulungan nitong gabayan ang calcium papunta sa inyong mga buto kung saan ito nararapat at inilalayo ito sa inyong mga artery kung saan maaari itong tumigas at maging sanhi ng pagbara sa daloy ng dugo. Ito ay lalong nagiging mahalaga habang tayo ay tumatanda dahil ang paghina ng buto at paninigas ng mga artery ay pangunahing sanhi ng mga problema sa kalusugan ng kababaihan na nakakaapekto sa lahat, mula sa pagkilos hanggang sa kalusugan ng puso at init ng pagsasama. Sa madaling salita, ang K2 ay parang isang traffic controller para sa calcium na nagpoprotekta sa inyong puso at mga buto. Ngunit may higit pa sa parmesan kaysa sa K2. Ito ay mayaman din sa protina at isang makapangyarihang amino acid na tinatawag na L-arginine. Pinapalakas ng sustansyang ito ang mga antas ng nitric oxide sa dugo na tumutulong mag-relax at magbukas ng mga daluyan ng dugo. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay hindi lamang sumusuporta sa paggana ng puso. Nagdudulot din ito ng mas maraming enerhiya, mas mahusay na tibay at pinabuting tugon sa pagtatalik. Marami sa aking mga pasyente na regular na isinasama ang aged parmesan sa kanilang mga pagkain ay nag-ulat na mas matalas ang kanilang isip, mas alerto, at napapansin pa ang pagbabalik ng sigla na akala nila ay matagal nang nawala. Kahit na ito ay isang matigas na keso, ang tunay na Parmigiano Reggiano ay mababa sa lactose at karaniwang mas madaling tunawin kaysa sa maraming iba pang keso. Ito rin ay natural na mas mababa sa sodium kumpara sa mga sobrang proseso at naka-grate na keso na madalas matagpuan sa mga grocery. Ibig sabihin, maaari ninyong matikman ang mayaman at natin itong lasa nang walang kasamang guilt o negatibong epekto sa kalusugan. Isang maliit na gadgad lamang sa ibabaw ng steamed na gulay, inihalo sa isang mainit na grain bowl o ibinubudbod sa isang masustansyang sopas ay maaaring magbigay ng tunay na nutritional value at kasiyahan. Ang kagandahan ng kesong ito ay hindi lamang sa kung paano nito sinusuportahan ang inyong mga artery. Perpekto rin itong akma sa isang balanseng dieta na nagtatag-uyod ng kalusugan ng hormonal at pangmatagalang sigla. Tulad ng lahat ng mabubuting bagay, ang moderasyon ay susi, ngunit kapag ginamit ng matalino ang parmesan, ay maaaring maging isang treat at isang kasangkapan sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Ngayon, kung napahanga na kayo sa aged parmesan, hintayin ninyo kung ano ang nagtatago sa loob ng Blue Veined Wonder na bihirang irekomenda ng mga doktor, ngunit maaring maging lihim ninyong sandata laban sa pamamaga at mababang libido. Pag-usapan natin ang blue cheese. 3. Blue Cheese Hal, Roquefort Gorgonzola. Sa unang tingin, ang blue cheese ay maaring hindi ang pinakahalatang pagpipilian para sa pagpapabuti ng sirkulasyon at init ng pagsasama, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Ang matapang na amoy nito at mga ugat ng asul na amag ay kadalasang nagiging dahilan para mahati ang opinyon ng mga tao. Maaaring mahal mo ito o iniiwasan mo ito ng tuluyan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay sa loob ng mga asul na ugat na yon ay mayroong kayamanan ng mga benepisyo sa kalusugan na partikular na angkop para sa mga tumatandang katawan. Ang mga blue cheese tulad ng Roquefort at Gorgonzola ay hindi lamang mga gourmet indulgence. Sila ay mga functional food na maaaring suportahan ang kalusugan ng puso, bawasan ng pamamaga, at tahimik na tumulong na ibalik ang sigla sa inyong enerhiya at pagsasama. Ang nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa blue cheese ay ang pagkakaroon ng Penicillium roqueforti, isang natural na amag na nabubuo sa proseso ng pagpapatanda. Ang amag na ito ay hindi lamang lumilikha ng lasa. Aktibo itong tumutulong na bawasan ang systemic inflammation, isang pangunahing sanhi ng mga malalang sakit sa mga nakatatanda. Ang pamamaga ay nagpapakipot sa mga daluyan ng dugo, nagpapabagal sa sirkulasyon, at maaaring mag-ambag sa mababang libido
at pagkapagod. Ang mga compounds sa blue cheese kapag kinain ng katamtaman ay tumutulong na labanan ang panloob na stress na ito at panatilihing mas bukas at nababaluktot ang inyong mga artery. Mas nakakumbinsi pa ay ang mataas na konsentrasyon ng zinc sa blue cheese, isang mineral na talagang mahalaga para sa immune function at hormonal balance. Habang tumatanda ang kababaihan, maaring bumaba ang antas ng zinc na kadalasang nakakaapekto sa enerhiya, mood at libido. Sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng mineral na ito, sa pamamagitan ng mga natural na pagkain, tulad ng blue cheese, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng kailangan nito upang suportahan ang regulasyon ng hormone, pagnanasa at paggaling. At hindi tulad ng mga synthetic supplement, ang zinc mula sa mga pagkaing pinagmulan ay kadalasang mas mahusay na nasisipsip at nagagamit ng katawan. Bukod sa zinc, ang blue cheese ay nag-aambag din sa kalusugan ng bituka sa pamamagitan ng natural na probiotics. Ang malusog na bituka ay pundasyon ng pagsipsip ng sustansya, suporta sa immune system at balanse ng hormonal. Ang isang maayos na gumaganang bituka ay tinitiyak na hindi lamang kinokonsumo ng inyong katawan ang tamang sustansya. Ginagamit talaga nito ang mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilan sa aking mga pasyente ay nag-ulat na mas malinaw ang kanilang pakiramdam, mas magaan at mas konektado sa emosyonal pagkatapos isama ang maliliit na bahagi ng blue cheese sa kanilang mga pagkain ilang beses lamang sa isang linggo. Ang susi sa blue cheese, tulad ng anumang mabisang pagkain, ay ang katamtamang pagkonsumo at matalinong pagpapares. Ang kaunti ay malayo na ang mararating. Subukan itong i-crumble sa mga madahong gulay, ipares sa mga walnuts na mabuti sa puso o kasama ng mga prutas na mayaman sa fiber tulad ng peras o mansanas. Nagdadala ito ng matinding lasa at mas matinding benepisyo sa kalusugan, lalo na pagdating sa sirkulasyon at sigla. Kung nagulat kayo sa blue cheese dahil sa mga kapangyarihan nitong labanan ng pamamaga at suportahan ng hormones, hintayin ninyo hanggang matuklasan ninyo ang huling keso sa ating listahan. Isang malambot at creamy na pagpipilian na tumutulong na mapanatili ang kalamnan, patatagin ng enerhiya at dahan-dahang sumusuporta sa inyong puso at hormones. Tingnan natin ng mas malapitan ng ricotta. 4. Ricotta cheese mula sa whole milk. Ang ricotta ay maaaring isa sa mga pinakamahinahong keso, ngunit huwag ninyong hayaang lokohin kayo ng malambot nitong texture. Naghahatid ang kesong ito ng makapangyarihang suporta para sa sirkulasyon, enerhiya at balanse ng hormonal, lalo na sa mga nasa edad 6 na pataas. Gawa mula sa whey na natira, sa paggawa ng ibang keso, ang ricotta ay mayaman sa madaling tunawing protina, mahahalagang mineral at mga compound na nagbibigay lakas sa katawan at maaaring makatulong na ibalik ang sigla mula sa loob. Madalas itong itinuturing na mas magaan na keso, ngunit ang epekto nito sa inyong kalusugan ay maaaring nakakagulat na malalim. Isa sa mga natatanging benepisyo ng ricotta ay ang mataas na konsentrasyon nito ng whey protein. Hindi lamang ito para sa mga atleta. Ang whey protein ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng lean muscle mass habang tayo ay tumatanda, na lalong nagiging mahalaga para sa metabolismo, balanse at tibay. Ang pagkawala ng kalamnan na karaniwan sa mga nakatatandang kababaihan ay maaaring magpabagal sa sirkulasyon, magpahina sa puso at mag-ambag sa pagkapagod. Nagbibigay ang ricotta ng mga building block na kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ang lakas at panatilihing mahusay ang paggana ng inyong cardiovascular system. Bukod sa protina, ang ricotta ay isang mahalagang mapagkukunan ng selenium, isang antioxidant na mineral na sumusuporta sa immunity at kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Tumutulong ang selenium na protektahan ng mga cell mula sa oxidative stress at gumaganap ng isang banayad ngunit mahalagang papel sa pag-regulate ng thyroid hormones.
isa pang kritikal na salik sa enerhiya at mood, lalo na para sa kababaihan. Kasama ang nilalaman nitong calcium at medyo mababang antas ng sodium, lalo na kapag gawa sa whole milk, ang ricotta ay isang perpektong karagdagan sa isang dieta na nakatuon sa puso at sumusuporta sa sirkulasyon. Hindi tulad ng maraming keso na maaaring maging mabigat o mahirap tunawin ng ricotta, ay karaniwang magaan sa tiyan. Ibig sabihin, mas kaunting enerhiya ang ginugugol ng inyong katawan sa panunaw at mas marami sa paggaling, pagkumpuni at pagganap. Ang banayad na lasa nito ay ginagawa rin itong isa sa mga pinaka-versatile na opsyon sa kusina. Kung ihahalo ninyo ito sa isang spinach omelette, ilalapat sa isang vegetable, lasagna o tatangkilikin kasama ng isang patak ng olive oil at herbs, ang ricotta ay magandang naibabagay sa mga pagkain na nagpapalusog sa inyong katawan nang hindi ito nagpapabigat. Marahil ang pinaka-espesyal sa ricotta ay kung gaano ito kabinayad at tuloy-tuloy na sumusuporta sa pangmatagalang sigla. Hindi ito dramatiko o napakalakas, ngunit tahimik itong tumutulong sa inyong katawan na gumana ng mas mahusay na posibleng nagpapabuti sa sirkulasyon antas ng enerhiya at init sa relasyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at masustansyang suporta. Ngunit habang ang apat na kesong ito ay maaaring makatulong na buksan ang daan para sa mas mahusay na daloy ng dugo at koneksyon pagkatapos ng edad na 60, hindi lahat ng keso ay nilikhang pantay-pantay. Sa katunayan, ang ilang karaniwang uri na matatagpuan sa pang-araw-araw na dieta ay maaring tahimik na kumukontra sa inyong mga layunin sa kalusugan. Nagpapataas ng presyo ng dugo, nag-aambag sa pagbabara ng mga ugat at binabawasan ang inyong enerhiya nang hindi ninyo namamalayan. Bago kayo kumuha ng susunod na hiwa, pag-usapan natin ang mga keso na dapat ninyong iwasan at kung bakit maaari nilang pinipigilan ang inyong pag-unlad. 5. Mga kesong dapat iwasan pagkatapos ng edad na 60. Habang may ilang keso na maaaring suportahan ang sirkulasyon enerhiya at init ng pagsasama, pagkatapos ng edad na 60, meron namang iba na tahimik na kumakalaban sa inyo na maaaring magbara sa mga ugat, magpataas ng presyo ng dugo at magpalala ng pamamaga. Ito ay isang masakit na katotohanan, ngunit isa na napakaraming tao ang binabaliwala. Hindi lahat ng keso ay nakakatulong, lalo na kung sinusubukan ninyong protektahan ang inyong puso, bawiin ang enerhiya o maramdamang mas buhay at konektado sa inyong mga huling taon. Ang mga maling pagpili ay maaaring magpawalang bisa sa mga benepisyo kahit ng pinakamasustansyang pagkain. Isa sa mga pinakamalaking salarin ay ang processed cheese. Ang mga hiwang nakabalot, isa-isa individually wrapped slices, mga cheese spread o mga bloke na nangangako ng kaginhawahan, ay madalas na puno ng mga artificial na preservative, labis na sodium at hindi malusog na taba. Ang mga produktong ito ay madalas na gawa sa mga filler at stabilizer na may kaunting nutritional value at naglalagay ng hindi kinakailangang stress sa inyong cardiovascular system. Sa paglipas ng panahon, maaari silang mag-ambag sa paninigas ng mga ugat, mataas na kolesterol, at kahit na nabawasang daloy ng dugo sa mga kritikal na lugar na nakakaapekto sa init ng pagsasama at pag-iisip. Isa pang uri na dapat bantayan ay ang mga matitigas na keso na sobrang alat, lalo na ang mga mass-produced at prepackaged para sa kaginhawahan. Bagamat ang isang mahusay na kalidad na cheddar sa katamtamang dami ay maaaring ayos lang, maraming komersyal na uri, lalo na ang mga ginagamit sa fast food, mga nakapackage na merienda o murang mga produktong bultuhan ay maaaring maging problema. Ang mga kesong ito ay madalas na puno ng sodium at saturated fats na parehong maaaring mag-ambag sa alta presyon at mas mataas na panganib ng sakit sa puso, lalo na sa mga nakatatanda na mas sensitibo
sa mga dibalanseng dieta. Maging ang mga sikat na malalambot na keso tulad ng American cheese na kadalasan ay isang processed cheese product o ilang cheese dips na matatagpuan sa mga party at sa mga estante ng tindahan ay maaring maging problema. Madalas silang gawa sa mga byproduct ng keso o pulbos na muling binuo gamit ang mga langis at additives sa halip na tunay na gatas. Maaring pamilyar at nakakaginhawa ang kanilang lasa, ngunit ang kanilang mga epekto sa katawan ay maaring kabaligtaran. Maari silang magpalala ng pamamaga magdulot ng water retention at maaring makagambala sa balanse ng hormonal. Lahat ng salik na maaring magbawas ng enerhiya, makaapekto sa kalinawan ng isip at magparamdam sa inyo na mas matanda kaysa sa inyong edad. Ang mahalagang maunawaan ay hindi ninyo kailangang talikuran ng tuluyan ang keso. Kailangan ninyo lamang pumili ng matalino. Ang pag-iwas sa mga sobrang proseso at mataas sa sodium na mga pagpipilian na ito ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na mga pagpili. Ang uri ng mga keso na ating tinalakay na nagpapalusog sa inyong katawan at sumusuporta sa tunay na kalusugan. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na pagbabago na naghahatid ng pangmatagalang resulta. Ngayong alam na ninyo kung aling mga keso ang dapat iwasan at alin ang dapat tangkilikin, mayroon akong isang huling mensahe na nais kong iwan sa inyo. Ito ay isang paalala na ang inilalagay ninyo sa inyong plato ay maaring magbago hindi lamang ng inyong pisikal na kalusugan. Maaari nitong muling pag-alabin ang inyong enerhiya, inyong mga relasyon, at ang inyong pakiramdam ng layunin sa buhay. Mga huling kaisipan mula kay Dr. Mila de la Paz, kung may isang bagay akong natutunan sa mahigit 30 taon ng pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang kalusugan pagkatapos ng edad na 60, ito ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago ay maaaring magdulot ng malalaking resulta. Madalas nating isipin na ang pagbabago ay dapat manggaling sa mga marahas na hakbang. Mahigpit na dieta, matinding ehersisyo o isa na namang reseta. Ngunit kung minsan nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng uri ng keso na pinipili ninyong kainin, maaaring nakakagulat ito. Kahit na parang maliit na bagay, ngunit tulad ng nakita natin, ang mga tamang sustansya ay maaaring higit pa sa pagbibigay lakas sa inyong katawan. Makakatulong silang ibalik ang sirkulasyon, buhayin ang init ng pagsasama at muling itayo ang inyong kumpiyansa sa mga paraan na tunay na mahalaga sa yugtong ito ng buhay. Ang goat cheese ay nagdudulot ng banayad na panunaw at kapangyarihang labanan ang pamamaga. Ang aged parmesan ay tumutulong na palakasin ang mga buto gamit ang vitamin K2 at nagbibigay ng lakas sa pamamagitan ng mga amino acid. Ang blue cheese kasama ang natural na probiotics at zinc nito ay maaring magpababa ng pamamaga at suportahan ang balanse ng hormonal. Ang ricotta malambot at masustansya ay nagpapanatili ng lean muscle, sumusuporta sa kalusugan ng thyroid at pinapanatili kayong masigla. Bawat isa sa mga kesong ito ay may ginagawang kakaiba, ngunit sama-sama silang bumubuo ng isang simple at kasiyasyang pundasyon para sa mas mabuting pagtanda. Sa kabilang banda ang pag-alam kung aling mga keso ang dapat iwasan, ang mga processed at mataas sa sodium na option na tahimik na sumasabotahe sa inyong kalusugan ay kasing halaga rin. Dahil habang ang pagkain ay maaring maging gamot, maaari rin itong makasama kapag pinili ng walang pag-iingat. Ang pagprotekta sa inyong puso, isip at intimasya ay nangangahulugan ng paggawa ng mga mapanuring pagpili kahit sa maliliit na bagay. Ngunit higit sa lahat, nais kong tandaan ninyo ito, hindi pa huli ang lahat. Gaano man kayo katanda, gaano man kayo nakakaramdam ng pagkawala ng koneksyon o pagod ang inyong katawan, ay mayroon pa ring kamangha-manghang kakayahang maghilom at umunlad. Nararapat ninyong maramdaman na kayo ay malakas, may sigla at konektado sa inyong minamahal.
Hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa mga taong nagmamahal sa inyo. Ang pagkain ay hindi lamang panggatong. Ito ay isang pang-araw-araw na pagkakataon upang bawiin ang sigla, muling kumonekta sa inyong kapareha at ipagmalaki ang mga desisyon na inyong ginagawa. Kaya sa susunod na buksan ninyo ang inyong refrigerator, huwag lamang isang blok ng keso ang inyong tingnan. Tingnan ninyo ang potensyal. Tingnan ninyo ang karunungan. Tingnan ninyo ang buhay. Hindi pa kayo tapos, malayo pa. Maaring nagsisimula pa lamang kayo ng isang bagong kabanata. At ngayon, mayroon na kayong kaalaman upang maisulat ito ng mahusay. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan at sigla sa ating pagtanda ay hindi tungkol sa pagkakait, kundi sa matalinong pagpapalit at pagtangkilik sa nakapagpapalusog na kapangyarihan ng tunay na pagkain. Ang pinipili nating ilagay sa ating katawan araw-araw ay isang direktang pamumuhunan sa ating enerhiya, ating mga koneksyon at sa ating pangkalahatang kagalakan sa buhay. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mga pagpili na nagpaparangal sa inyong kapakanan. Kung nakatulong sa inyo ang mga kaalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang inyong mga saloobin o karanasan. Ang pagbabahagi ng impormasyong ito sa mga kaibigan, pamilya o sino mang sa tingin ninyo ay makikinabang ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. At syempre, siguraduhing mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan upang matulungan kayong mamuhay ng pinakamahusay sa anumang edad.